Hi, welcome back to my channel and let's watch first this featured video for today. I'm 1,000 feet above sea level here and the feeling of being in a plane in the sky passing through the clouds is a unique combination of physical sensations, calm and smooth, and sometimes it's like anxiety-induced feelings. Speaking of clouds, let's talk about it. Clouds are visible masses of water droplets or ice crystals suspended in the atmosphere. They form when water vapor in the air cools and condense onto tiny particles such as dust or salt. These particles are so small and light they can float, but as they grow, they eventually become heavy enough to fall to earth as precipitation like rain, snow, or hail. Clouds has four major types. Number one is cirrus. These are high-altitude, wispy, and feathery clouds made of ice crystals. They often indicate fair weather. Number two is stratus. These are flat, layered clouds that can cover the entire sky. They often appear on cold, overcast days. Number three is cumulus. These are puffy, white clouds with flat bases. They are common in a fair weather but can grow into storm clouds. Number four is cumulonimbus. These are large, towering storm clouds that bring thunderstorms, heavy rain, and hail. Can we touch a cloud? No, because the clouds are not solid objects but are just visible masses of tiny water droplets. If we experience fog, it's like experiencing clouds too because we can feel moisture as fog is a cloud at ground level. But flying clouds like this is an awe-inspiring experience. Ang bida sa ating kwento for today ay ang tinaguriang comedy king ng Philippine cinema. Siya ay walang iba kundi si Dolphy. Dolphy was known for his comedic talent embodied by his long roster of works on stage, radio, television, and movies. Ang kanyang tunay na pangalan ay Rodolfo Vera Quezon. Ipinanganak siya noong July 25, 1928 sa Tondo, Manila. Told you sa lahat ng mga videos ko dati na famous talagang tirahan ng mga celebrities ang Tondo. Ang kanilang lumang bahay kung saan siya ipinanganak ay sa Kalye Padre Herrera na ngayon ay tinatawag na P. Herrera Street. Ang kanyang ama ay si Melencio Espinosa Quezon na isang manggagawa sa pabrika ng mga makina ng barko na Atlantic Gulf na nakadestino sa Bulacan. Ang kanya namang ina ay si Salud de la Rosa Vera ay isang school teacher at mananahi. Si Dolphy ay may 4 na kapatid na lalaki at 5 kapatid na babae, so 10 sila lahat. Sa edad na 6 na taon ay nagumpisang mag-aral si Dolphy sa elementarya sa Magat Salamat Elementary School at Isabelo de los Reyes Elementary School hanggang grade 6. Pareho itong pampublikong paaralan at nag-high school naman siya sa Florentino Torres High School hanggang sophomore year. It means that hindi niya natapos ang kanyang high school. Bata pa lang ay tumutulong na si Dolphy sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Nagtitinda siya ng mani at buto ng pakwan sa mga sinihan sa Maynila kaya nakakapanood siya ng mga pelikula ng libre. Nang pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi na nakapagtinda sa mga sinihan si Dolphy dahil natigil na rin ang paggawa ng mga pelikula. Sa murang edad na 13 ay nagtrabaho siya bilang tagalinis ng sapatos o shining boy sa mga bangketa, nag-drive ng kalesa, at naging tagalagay ng botones sa mga pantalon sa isang pabrika at naging kargador din siya sa pier. Noong panahon ng digmaan ay tuloy ang pagtatanghal sa entablado o sarsuela. Kapag may libreng oras ay nanonood siya ng stage show sa Live Theater at Avenue Theater sa Maynila.
Ang mga idol niya sa pagtatanghal ay ang comedy duo na sina Pugo at Togo, Benny Mac at Bayani Casimiro. Sa edad na 17, panahon ng mga Hapon sa bansa, ay nagsimulang magtanghal sa entablado si Dolphy. Kinuha siya ni Benny Mac bilang chorus dancer sa loob ng isang buwan. Nagtatanghal sila sa Avenue Theater at Lyric Theater. Nagtanghal din siya sa Orient Theater gamit ang screen name na Golay. Kwento nga ni Dolphy ay naranasan nila ang marid ng mga sundalong Hapon. Kaya magtatago muna sila sa isang shelter sa ilalim ng entablado. Kasama rin nila ang mga manunood at kapag walang bombang sumabog, sa kanila itutuloy ang pagtatanghal. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1946, sa edad na 19 ay pinasok ni Dolphy ang paggawa ng pelikula. His first movie was entitled Dugo at Bayan, I Remember Bataan. Ang gamit niyang pangalan dito ay Rodolfo Quezon at nakasama niya rin dito si Fernando Poe Sr. Ito ang nagbigay ng chance sa kanya na makagawa ng pelikula kahit minor roles lamang. Sa isang DZMM interview kinalaunan ay inalala ni Dolphy na ang kanyang talent fee dito ay 5 piso lamang. But that was 1947 at malaki ang value nito. Dolphy also began to work in radio through Conde Ubaldo, a radio writer, director, and producer. He joined the program Wag Naman at nakasama niya dito sina Pancho Magalona, Tessie Quintana at Baby Jane. Sa programang Conde Ubaldo din nabuo ang comedy duo nila ni Panchito. Noong 1952 ay nirekomenda ni Pancho Magalona si Dolphy kay Dr. Jose Perez, ang may-ari ng Sampaguita Pictures. Nabigyan naman siya ng kontrata at ang una niyang pelikula dito ay Sa Isang Sulyap Mo Tita na pinagbidahan ni na Pancho Magalona at Tita Duran. Dito rin sa Sampaguita Pictures sumikat ang tambalan sa pelikula ni na Dolphy at Panchito. Taong 1954, ginampanan ni Dolphy ang comics adaptation na Jack and Jill kasama sina Rogelio de la Rosa at Lolita Rodriguez. Itinuturing ni Dolphy na ito ang pelikulang nagbigay sa kanya ng karangalan bilang aktor dahil gumanap siya dito bilang isang bakla na ng panahon na iyon ay hindi pa tanggap ng lipunan. Pagkatapos ng kontrata ni Dolphy sa Sampaguita Pictures ay hindi na siya ulit pumirma. Naaalala niya na nang magsimula siya sa Sampaguita ay 1,000 per movie ang kanyang talent fee. Bago siya umalis ay 7,000 per movie ang bayad sa kanya and that was 1950s. Pagpasok ng dekada 60 ay sumikat ng husto si Dolphy sa larangan ng pelikula at telebisyon. Bumida siya sa mga matagumpay na pelikulang Tansan the Mighty noong 1962 at ang sequel nito na Tansan vs. Tarzan noong 1963. Taong 1964 ay kasama si Dolphy sa programa sa telebisyon na may pamagat na Buhay Artista. Ito ang pinakamatagumpay na TV program noong dekada 60. Iprinuduce ito ni Eugenio Gary Lopez Jr. at ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2. Ang programa ay konsepto ni Gary Lopez at Ading Fernando. Tumagal ito sa ABS-CBN hanggang 1972 pagkatapos ideklara ni dating diktador Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. As we all knew about history, noong September 1972 ay pinasara ang ABS-CBN. Ang talent fee naman ni Dolphy dito ay 500 pesos per show, samantalang sa radyo ay 200 pesos per show naman ang kanyang talent fee. Habang abala sa kanyang programa sa telebisyon ay gumagawa naman ng mga pelikula si Dolphy sa mga independent films producer gaya ng Leia, Balatbat, Filipinas, Sultana at FPJ Dilanor Productions.
Nakasama niya ang aktres na magaling din sa komedya na si Nova Villa. Nagkasama sila sa mga pelikulang Captain Barbell at Daigdig ng Fantasia noong 1964. Mula 1965 hanggang 1966, nakagawa ng 15 spy films parodies si Dolphy. Taong 1966 ay nakagawa rin siya ng 19 na parody films dahil tinatangkilik ng mga tao ang kanyang pagpapatawa. Ang parody ay adaptation ng mga seryosong pelikula na ginawang komedya. Maliban sa magaling na aktor ay nakadiskubre rin ng talento si Dolphy. Sa pelikula nila ni Susan Roses na Pepe and Pilar ay kailangan ng bagong mukha na makakasama si Susan. May nakilala si Dolphy sa isang basketball court, si Ronald James Gibbs. Ipinakilala niya ito kay Susan Roses during the press conference. Noong una ay ayaw dito ni Susan dahil mukhang bata pa daw. Ang ginawa ni Dolphy ay pinagupitan niya ito sa barbershop. Binilhan ng boots sa Glenmore at pinahiram ang kanyang tuxedo at muling iniharap kay Susan. This time ay nagustuhan ni Susan ang looks ni Ronald Gibbs at hindi niya nahalatang ito rin ang lalaking ipinakita sa kanya kanina. Si Dolphy rin ang nagbigay dito ng screen name na Ronaldo Valdez. Tatay ito ng singer-actor na si Jano Gibbs. Taong 1967 ay itinayo ni Dolphy ang RVQ Productions. Dahil matagumpay ang programa sa TV na Buhay Artista, ay produce niya ang movie adaptation nito. Ang pelikula ay may pareho ring pamagat at kumita ito ng husto sa box office. Isa sa pinakamatagumpay na pelikula ni Dolphy ay ang Pacifica Falayfay, kung saan gumanap siya bilang isang bidang bakla. Dinirek ito ni Luciano Channing Carls na nakatrabaho din ni Dolphy sa kanyang 23 pelikula. Matagumpay din ang kanilang pelikulang Adolfong Hitler. Kahit tuloy-tuloy ang palabas ng Buhay Artista sa ABS-CBN, ay sinimula naman ni Dolphy ang isa pang TV program noong 1971 na may pamagat na Jan in Marcia sa RPN 9. Isinulat at dinirek ito ni Ading Fernando. Noong una ay sina Boots Anson Roa at Helen Gamboa ang pinagpilian sa magiging asawa ni Dolphy sa show, ngunit kinalaunan ay pinili si Nida Blanca. Si Deli Atay-Ataya naman ang gumanap sa role na Doña Delilah, ang mayaman at mapang-api niyang biyanan. Ang mga anak nila sa programa ay ang kanyang tunay na anak na si Rolly Quezon at child actress na si Maricel Soriano. Naging instant hit ang Jan in Marcia at kinalaunan ay nagkaroon ito ng 8 movie adaptations. As I mentioned earlier, taong 1972 ay ipinasara ang ABS-CBN kaya lumipat ang programang Buhay Artista sa RBS 7, dating pangalan ng GMA 7. Tumagal ang programa sa RBS 7 hanggang 1974. Tuloy pa rin ang paggawa ng mga pelikula ni Dolphy sa ilalim ng martial law. Naging matagumpay ang sequel ng mga pelikulang Pacifica Falaypay at Captain Barbell. Taong 1976 ay muli siyang bumida bilang isang bakla sa pelikulang Ang Tatay Kong Nanay na dinirek ng isang direktor na henyo na si Lino Broca. Nakasama niya dito sina Philip Salvador at ang child wonder of the Philippines na si Nino Mulak. Panahon pa rin ni Dolphy ang dekada 70 at tuloy-tuloy ang tagumpay ng kanyang mga pelikula at nagkaroon pa siya ng collaboration sa mga spoof o parody kasama si Weng Weng hanggang sa pumasok ang dekada 80. Yes, non-stop po ang karera ng isang Dolphy at tinawag siyang Comedy King dahil tinatangkilik ng mga tao ang kanyang pagpapatawa. Tuloy-tuloy ang paggawa ng kanyang mga pelikula kahit panahon o pagkatapos ng EDSA Revolution.
Kamusta naman kaya ang buhay pag-ibig ni Comedy King? Ayon nga sa kasabihan, kapag magaling daw na komedyante ay magaling din magpaibig. Naging makulay ang buhay pag-ibig ni Comedy King at hindi niya ito itinago sa publiko. Nagkaroon siya ng 18 anak sa kanyang 6 na karelasyon at isang beses lang siya ikinasal sa kanyang unang asawa na si Ingracita Dominguez. Ikinasal sila ni Ingracita noong dekada 40. They met during a stage show and had 6 children. They separated in 1963. The second woman in his life is an actress named Gloria Smith. They had 4 children and if you'll notice the timeline, it means nagdo-double love life si Comedy King. Ang pangatlo niyang karelasyon ay si Alice Smith, isang actress na may screen name na Pamela Ponti at nagkaroon sila ng 4 na anak. Ang pang-apat naman ay isang nurse na si Evangeline Tagulaw. They met in the late 1960s while filming in a hospital and had 1 son, Romel, that was born in 1968. Ang panglima ay isang actress na si Alma Moreno. They met in 1981 at nagkaroon ng isang anak, si Van Dolph, na ipinanganak noong 1984. And last but not the least is an actress and singer, Shasha Padilla. For more than 20 years, he was in a domestic partnership with Shasha, having 2 daughters, Nicole, that was legally adopted by Dolphy in 1990, and Zia, ang bunso nila ni Shasha na ipinanganak noong 1991. Dahil adopted si Nicole ni Dolphy, kaya siya ang nag-iisang legitimate child ni Dolphy as the rest were born out of wedlock. Grabe no, ang sipag ng buhay pag-ibig ni Comedy King. Sa edad na 64 years old ay muling bumida si Dolphy sa TV program na Home Along the Riles noong 1992 sa ABS-CBN. Si Nova Villa ang gumanap ng kanyang asawa sa programa at ang kanilang mga anak ay sina Claudine Barreto at tunay niyang anak ay Alma Moreno na si Van Dolph. Tumagal ang programa hanggang sa pumasok ang millennium. And Dolphy is still so busy doing movies, nakatambal niya ang mga sikat na artista noong dekada 90, gaya ni na Judy Ann Santos, Julina Magdangal at Claudine Barreto. Taong 2003 ay bumalik ang programa ni Dolphy sa ABS-CBN na may pamagat na Home Along the Airport. Hindi ito nagtagal dahil siguro nagsawa ang mga tao sa setup ng programa at naghahanap ng bago. Taong 2006, the sitcom Jan and Shirley, a spin-off and sequel series to Jan and Marcia, was released with Dolphy and Maricel Soriano reprising the roles. July 25, 2008, ipinagdiwang ni Dolphy ang kanyang 80th birthday kasabay ng launching ng kanyang biographical book na may pamagat na Dolphy, Hindi Ko Ito Narating Mag-isa, or Dolphy, I Didn't Get Here All By Myself. Si Bebeth Orteza ang bumuo ng aklat, kasabay ng Dolphy Aid para sa Pinoy Foundation Incorporated. Inilathala ang libro ng ABS-CBN Publishing Incorporated. ABS-CBN Studio 1, one of the oldest studio, was transformed into a proscenium theater and was named in honor of Dolphy. Pinangalanan itong Dolphy's Theater. Sa edad na 80 years old ay tuloy pa rin ang paggawa ng mga pelikula ni Dolphy. Siya talaga ang lalaking walang pahinga. Ang kanyang huling pelikula ay noong 2010 na may pamagat na Father Jejemon. Taong 2012, sa edad na 83 years old ay na-diagnose siya ng chronic obstructive pulmonary disease. Na-admit siya sa intensive care unit. July 10, 2012, Dolphy died 15 days before his 84th birthday due to multiple organ failure. July 13, 2012, President Noynoy Aquino declared a National Day of Remembrance in honor of Dolphy's contribution to the Philippine showbiz industry. During his wake at the Heritage Park in Taguig,
former President Joseph Estrada bestowed the 2012 People's Artist Awards. Dito rin siya nilibing sa Heritage Park sa Fort Bonifacio, Taguig City. More than a year after his death, on November 23, 2013, Philippine Postal Corporation released a limited edition Dolphy stamp. A mobile app entitled Dolphy's Cleanup was released for the iOS platform with port for Android devices and was released in 2014. On July 25, 2020, Google celebrated his 92nd birthday with a Google Doodle. Nominado si Dolphy for National Artist Award in 2010, ngunit hindi ito naibigay sa kanya. Ngunit binigyan naman siya ni dating Pangulong Noynoy Aquino ng Order of the Golden Heart, Grand Collar o Maringal na Kwintas noong 2010. Nakatanggap naman siya ng iba't ibang Lifetime Achievement Awards. Una ay sa Pasado Awards, Golden Father Foundation, Parangal ng Bayan Awardee, 1994 Bert Marcelo Memorial Foundation, Dangal ng Lipi Awardee, 1995 PMPC Star Awards for TV Lifetime Achievement Award, 1998 Gawad Urian Awards Lifetime Achievement Award, 2000 Cine Manila International Film Festival Lifetime Achievement Award, and 2002 Lu Salvador Senior Memorial Award, bituin ng FAMAS mula noon hanggang ngayon award. 2005 FAMAS Huwarang Bituin, 2009 Guillermo Memorial Foundation Box Office Entertainment Award with Vic Soto, and 2009 Metro Manila Film Festival Lifetime Achievement Award, at noong 2010 FAMAS Awards Exemplary Achievement Award. 2012 Gawad na Diwa ng Lahi. This is the highest honor given by the government of Manila to the artist. 2012 People's Artist Award. The award bestowed posthumously upon Dolphy by the Kilang Lahi Foundation recognizes the many contributions of the actor to the movie industry. Kahit kilala siyang komedyante, ay alam ng lahat na hindi matatawaran ang galing ni Dolphy sa pag-arte, kaya nabigyan din siya ng mga Best Actor Award. Una siyang nakakuha ng Best Actor Award, Metro Manila Film Festival noong 1974, Best Actor for Oming Satanesia, 26th FAMAS Award noong 1978, Best Comedy Actor for Jen and Marcia given by PMPC Star Awards for TV noong 1986, 1987 at 1988, 3 awards. Noong 1990 ay nanalo siya ng Best Actor Award sa pelikulang Espadang Patpat for Metro Manila Film Festival at nanalo din siyang Best Comedy Actor para sa programang Jan and Marcia from PMPC Star Awards for TV the same year. Taong 1992, 1993, 1994 at 1995 ay nakuha niya ang Best Comedy Actor Award para sa programang Home Along the Riles from PMPC Star Awards for TV. Taong 2008, nakuha niya ulit ang Best Comedy Actor para naman sa programang Jan and Shirley from PMPC Star Awards for TV. Taong 2010 ay nanalo siya bilang Best Supporting Actor para sa pelikulang Rosario at Best Actor para sa pelikulang Father Jejemon sa Metro Manila Film Festival, so 2 awards in one night. Taong 2011, nanalo siya ng Best Actor para sa pelikulang Father Jejemon for Luna Awards or Film Academy of the Philippines. He is also the only artist in the country awarded with Best Actor and Actress for a single role in the film Markova, The Comfort Game. In more than 7 decades in the movie industry, Dolphy made almost or more than 500 movies. He never wasted time dahil sinusuportahan niya pa rin ang kanyang mga anak kahit malalaki na ang mga ito. He is a good family provider. He balances financial stability with unconditional love, often sacrificing personal comfort
to ensure the well-being and security of his loved ones. He was the pillars of strength who works diligently not just for fortune but to build a nurturing home, acting as a steady rock for his family. At higit sa lahat ay maaalala natin siya dahil sa kanyang mga pagpapatawa. Eka nga ni Charlie Chaplin, "A day without laughter is a day wasted." Pero ito yung pinakagusto ko yung sinabi ni Charles Dickens. "There is nothing in the world so irresistibly contagious as laughter and good humor." Thank you for the laughter, Dolphy. Mabuhay ka. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.